Lalayo muna ako sa detalye. At ito ang punto ko. Naging matagumpay si Trump sa pagbaligtad ng mga kalamangan ng Iran para maging mga kahinaan nila. Nakita natin yan sa mga pag-uusap sa Pakistan kung saan sinabi ng mga Iranian na hindi kami pupunta sa Pakistan at makikipag-usap hanggat hindi namin nakukuha ang A, B at C agad-agad. At sinabi niya, huwag kayong pumunta sa Pakistan. Sa madaling salita, inakala nila na may alas sila para sabihin, tumatanggi kaming makipag-usap hanggat hindi ninyo binibigay ang gusto namin. At sabi ni Trump, huwag kayong pumunta, wala akong pakialam. Dito yan sa mga kipot, tama? Nang sinimula nilang halangin ang kipot ng Hormuz. May nagsabi na para na silang may sandatang nuklear. Oo, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa sandatang nuklear. Kaya nilang kontrolin ang pinakamahalagang lagusan sa mundo. At ano ang ginawa niya? Hinaranan niya rin sila at sinabi, kaya rin namin gawin yan. Ngayon, malaki ang interes ng mga Iranian na tapusin agad ang blockade. Sa sagot sa tanong mo, bahagi ito ng kakaibang estratehiya. Hindi pa rin siya nadeklara ng digmaan laban sa Iran. Hindi pa siya nagpapaputok ng misil sa Tehran o iba pang target militar sa Iran. Sa halip, sinabi niyang gagabayan na nila ang mga barko sa Golpo. Sa madaling salita, tatapusin na ang blockade ninyo. At kung magpasya kayong paputukan kami, sige, malinaw na magre-responde kami. Pero magiging desisyon nyo na magsimula ulit ng putukan. Sa madaling salita, ginamit niya laban sa mga Iranian ang blockade na akala nilang kalamangan nila. Sige, pero nagbabala na ang mga Iranian na kapag lumapit ang mga barko ng US dito, paputukan nila. Sa isang banda, makakatulong ito para maramdaman ng mga barkong pangkalakalan na mas ligtas sila. Pero maaari rin itong magdulot ng kabaligtarang epekto o panganib. Tingnan mo, hindi lang sila nagbabanta, sinasabi rin nilang inaatake nila ang mga barko. Binanggit mo ang ulat sa Fars News. Palabas lang talaga yon dahil itinanggi ng CENTCOM. At ngayon, sinasabi ng telebisyong pang-estado ng Iran na nagpakawala sila ng cruise missiles, drones at rockets sa mga barkong pandigma ng US, kaya napilitan daw umatras ang mga ito. Hindi umatras ang mga barkong ito. Nag-aalinlangan ako kung totoong inilunsad nila ang sinasabi nila. Ang Iran, gaya ng sabi ni Mart, ay nasa napaka-peligrosong sitwasyon. Dahil para sa kanilang sariling mamamayan, kailangan nilang ipakita ang parehong kwento na matagal na nilang sinasabi mula nang magsimula ang tigil putukan na sila raw ang nanalo sa digmaan at patuloy silang nagwawagi. Sa kabila ng mga pahayag at anunsyo tungkol sa pagpapasabog ng barko sa Gulf of Oman at Strait of Hormuz at paglimita sa aktibidad ng hukbong dagat ng Amerika, kabaligtaran ang nangyayari. Kaya kung babanggitin ang lumang kasabihan, tumatahol ang aso o nagpapakawala ng mga misil o sinasabing nagpapakawala ng mga misil, pero tuloy pa rin ang karabana. At ang mga banta na ito ay layuning magdulot ng takot para pigilan ang mga barkong pangkalakalan na isapanganib ang pagdaan sa kipot sa kabila ng banta ng Iran. Pero nandito ang Project Freedom ng mga barkong pandigma ng Amerika na gumagabay, nag-e-escort at gumagamit ng teknolohiya sa paggabay. Lahat yan ay semantika lang. Sa madaling salita, anumang barko na dumadaan ngayon sa Strait of Hormuz ay tumatanggap ng proteksyon mula sa Amerika sa kahit anong paraan. Nakikita natin na parang walang magawa ang Iran at hindi alam paano haharapin ang sitwasyon. Patuloy ang pagpapakitang gilas nito. Pero sa totoong nangyayari, kung magpapatuloy pa ito ng 1, 2 o 3 araw, sa huli, mabubunyag ng mga ANC ang pandagat at mga grupong paniktik ang panlilinlang nila at mapapatunay ang tuloy pa rin ang pagdaan ng mga barko sa strait kahit may banta. Kaya, ano ang meron sa Iran? Ano ang susunod nitong hakbang? Anong mga baraha ang hawak nito? Kaya unti-unti nang naubos ang mga baraha nito. Bianca, malinaw na para sa akin. Malaking dilema ang kinakaharap ng Iran ngayon. Tinutulungan ng Amerika na makalabas ang mga barko mula sa Gulpo. Ang mga tanker ay lumalabas mula sa Gulpo papunta sa kanilang mga customer sa kanluran Europa, Amerika at Asia. Hindi natin tinutukoy ang mga barkong mula Iran, kundi yung papasok lang. Patuloy pa din ang pagharang sa Iran. Nasa mga Iranian na ang desisyon, gagamit pa sila ng dahas, maaari nilang sabihin, gumagamit sila ngayon ng dahas. Sa mga pahayag sa media gaya ng ginawa nila. Pero totoong babarilin ba nila ang mga barkong ito? Dahil kung ganon, ano pang lehitimidad ang meron sila kahit sa sarili nilang mga tao, sa sarili nilang inaaping mamamayan? Kung magsimula ulit ng digmaan ng Iran, wala silang ibang dapat sisihin kundi ang sarili nila. At syempre, kung magsimula ang putukan, maraming tao sa Israel ang matutuwa na nagsimula ulit ang digmaan.
Kaya siguradong isang mapanganib na laro ang ginagawa nila dito. Sa tingin ko, hindi siya naglalaro ng delikadong laro. Pinipilit niyang sumunod ang mga Iranian sa patakaran ng Amerika at Israel, hindi ang sarili nila. Sige, May dalawang option dito. Muling simulan ng Iran ang mga operasyong militar gaya ng inilalarawan ni Mark o sumuko sa negosasyon. Pero ang oras ay laban sa Iran. Kung inakala nilang sila ang magaling sa pagpapaliban at pagbili ng oras, na yon ang oras ay laban sa kanila. Bakit? Hangat hindi nila maiimbak ang langis na ipinupumpa nila. At maliban na lang kung magbabalik sila ng mga barkong walang laman na umalis sa kipot at bumalik na walang laman, maliban na lang kung kaya nilang itago ito doon. Sa huli ay mapipilitan silang isara ang kanilang mga balon ng lamis. At yan ay isang katotohanan. Hindi pabor sa kanila ang oras at tumataas ang presyon. tama. Ariel Osaran, maraming salamat sa iyong pagsusuri. Mark, mananatili ka sa amin.